Kasi pag nagbabike ako, usually yun yung perspective na nakikita ko. Nasa likuran nila ako. Kaya hindi ko naman sila makuha ng na naka side view or naka front view. Always nasa back view kasi nakasunod ako sa kanila nasa likod nila ako. Kasi ang hirap din kumuha ng stolen shot ng kasi mapapansin nila. Kaya parang gusto ko talaga i-catch yung moment na ginagawa nila yun nga, inakita sa labas sa surroundings. Minsan dumarating din sa point na de-depress yung isang tao. And ako, minsan nade-depress din. Dinadaan ko sa pag babike, lumalabas ako. Yun yung naging parang way ko para i-release yung depression ko. Titignan ko yung story ng ibang tao. Siguro yung depression ko nag-start talaga sa parang ang hirap. Ang hirap kumayod, ang hirap mabuhay, parang gano'n. Ang mahal ng ganito, magbabayad ka ng ganito. Parang nakita ko sa kanila na yung situation, kalagayan nila na sila nga nasa labas kumakayod naghihirap sila dun Tapos parang tirik araw, sila nga kinakaya nila ikaw pa kaya? Na nasa bahay ka lang, di ba, nagpipinta. Kumbaga yung creative process kasi, minsan, yun nga, nagkakaroon ng burnout Pag nakikita ko yung mga tao na yun, parang nagiging inspiration para sa akin. Parang naging strategy din namin kasi yun, as a group. Once na nag-propose ka kasi sa isang gallery, no need na sa gallery maghanap pa ng ibang artist na mag-group. As in, kasi buo na, 8 na Tapos, kumpleto, may proposal, may body of works. Ngayon, hindi ka tulad pag solo ka na magpo-propose sa isang gallery, hanapan ka pa nila ng kasama dun sa gagawing exhibition. Matatagalan. Kumbaga, matatagalan yung line-up na bago mabuo. Hindi ka tulad ng set na kayo na once na nag-propose kayo, ito yung concept, tapos ito yung mga mag-exhibit, nakita yung body of works, okay, marketable, and may dating yung mga trabaho. Pasok agad. Okay, Kendall. Yeah. Pag-uusapan natin yung collective mo, yung Room 111. Okay. Pero before that, pag-uusapan muna natin yung sarili mo. Okay. Sige, so, sige. i-walkthrough mo kami kung paano ka napunta sa visual art scene. Siguro start tayo dun sa pinakabata talaga. Sige. Yung father ko kasi is an artist din Pero more on sa sila, murals and ceramics. Yun yung niya. Bale dun sa starting point na yun, bata pala ako, mahilig na ako mag-drawing. Parang yun nga, yung mga drawing sa papel, yung mga bahay-bahay, ganun, mga shape-shape. Pero nung sa ito, cute story lang. Kasi yung mother, hindi ko na siya maalala yung memory na yun. Yung mother ko, sabi niya, nung kindergarten, pag pumapasok sa school, tas after nung klase, may part kami doon na magdo-drawing bago umuwi. Ngayon, si mama, sabi niya sa akin, may time daw na umuwi ako na maaga pa, hindi pa yung uwian mismo. Kasi daw, tumatakas ako kasi natatakot ako dun sa part nung drawing class. Tapos parang sabi sa akin ni mama, marunong man daw ako mag-drawing pero ba't daw ako umuwi? Tapos parang siguro nung tumanda ako, parang na-realize ko na dahil nga natatakot ako na hindi ko matapos agad yung drawing kasi nakikita ko yung mga classmate ko doon, ang bibilis nila Kumbaga parang conscious na ako na kailangan kong ayusin, kailangan kong galingan, ganun siya yung experience. Tapos dumating yung elementary, high school, siguro hindi ko masyadong in-expose yung sarili ko din through sa art. Parang medyo lang ako, low key. Tapos parang gumagawa lang ako mga projects ng classmate ko. Yun, doon nag-start nag-start sa animes, mga ganun, drawing sa likod ng notebooks, mga ganun. Tapos parang siguro yung time nung high school is pasikat sa mga friends, nagdo-drawing ka ng mga anime nga na mga ganun. Tapos never ako nagsumali sa mga competition like yun sa mga poster making, mga ganun. Never. Kasi natatakot nga ako na ma-judge na Pero nakikita ng mga other friends and relatives na okay naman, na marunong naman ako mag-drawing. Tapos siguro nung tinry ko na siya nung college, parang na-boost yung confidence ko kasi sabi ko, sayang naman na ito yung parang gift nung father ko dun sa akin na magaling siya. Parang hindi niya ako totally tinuruan Parang nakikita ko lang siya, yung skill niya, nakikita ko. Tapos parang dun ko ginagaya, ganun. And nung pumasok ako sa TUP, yun, doon ako nag-apply ng fine arts. Tapos, ang una talaga, yung mother ko, ang gusto, architecture. Yun. Tapos parang medyo nape-pressure ako sa sa course na yun. Parang ang ginawa ko is,
first choice is architecture and second choice is fine arts, which is yung major in advertising nga. Kumbaga nag-risk na ako dun sa ano na yun na sabi ko, sige, pagka nag-exam, parang biniro ko yung sarili ko, hindi ko gagalingan para pumasok yung points nung exam ko dun sa fine arts. Which is parang decided na ako na gusto ko talaga mag-fine arts ng time na yun. Yun, dun talaga yung Pero yung fine arts sa TUP, advertising yun, di ba? Hindi naman advertising. yun fine arts and painting. Hindi. So, ano yung nakapag-decide sa'yo na ito yung balak mo man nun is magpinta after college? Hindi. Talaga, sa graphics. Sa graphics! Graphics. Oo. Animation. Mga ganun. Animation or photography, mga ganun. So, ano yung punto dun sa journey mo sa art? Hindi naman sasabihin ko art career, pero naalala mo ba yung certain incident or certain point na naisip mo na ito yun na magpipinta ka pala, hindi ka tutuloy sa graphics? Yung nakakatawa kasi to eh. Kasi undergrad, late ako graduate. Ahead sa akin yung mga kabatch ko, graduate sila on time, tapos nag-extend ako ng 1 year sa TUP. Tapos bale sila, nakapag-work sila sa agency, sa advertising. Parang yung time na yun, parang nung nagkikita-kita kami, yan sila, yung iba kong group ngayon, nagkikita-kita kami, nakukwento nila sa akin na ganito yung nangyayari, ang hirap, ang daming rejection, daming revision. Which is parang tumatatak siya sa utak ko na parang ayoko na siyang maranasan. Yun yung naalala ko. Kasi parang sabi ko, ang hirap naman nun kasi parang ginawa mo na nga yung best mo eh. Tapos ang dami pang papaulit sa'yo ng client, ganun. Kaya parang dun ako nag-start na, hindi, wag na. Diretso na, painting na lang, parang ganun. Wait, pero which is na-introduce naman sa amin yung yung traditional, dung time nung sa TUP. First year and second year sa pagkakatanda ko. Tapos bago kami nag-digital, nag-graphics. Yun. Yan nakwento ni Crix yun na yung base nyo dun sa fine arts advertising is yung traditional way of doing things. First year, second year, yun, tinuro sa amin yun. Kaya parang, mix eh. Kasi may photography din. Yun, wow. Mix yung andun. Tapos parang ang kinaganda is yung mga practice professor dun is mga artist din, halos. Parang nung time namin, ang swerte namin kasi mga sila, artist din sila. As in practicing artists sila. Ganun. Oo. So yun nung nalaman mo yung kasi ikikwento ko lang na meron din yung episode on graphic design. Okay. So just to see yung difference niya from yung traditional painting na yun yung linya natin, di ba? So ilalagay ko na lang yung link sa episode na to going to the graphic design episode. Kasi totoo yun yung ang dami, gagawa ka ng free studies tapos lahat yun rejected. So yung client pa rin talaga yung magdidictate. Unlike, sa painting din naman may ganun din naman eh. Lalo na kung commission work. Diba? Pero most of the time, kung gagawa tayo ng exhibits, wala tayong ganun na klaseng, dapat ganitong ginawa mo or i-revise mo to, gawin mo ganyan. Okay, so going back dun sa TUP and the fine arts part, ano yung certain point na, so nakwento sa'yo na ganito yung nangyayari with graphic design. So paano yung entry mo going dun sa traditional painting? Do you still remember that point ba? Umatan kasi kami nung na exhibitions ng mga alumni. Parang nire-record kami ng mga prop namin na punta kayo ng opening, ganun. Tapos, part na rin yung pagsali ng competitions. Student competitions like Shell, Petron, yun. Parang doon na-introduce yung pagpe-paint talaga. Tapos, parang doon sa sa mismong trabaho na after graduate, doon, parang nag-decide na ako na mag-start mag-paint. Although, hindi, parang medyo risky pa nga sa parents ko na kasi ang alam nila advertising, tapos biglang magaganon ako na traditional painting. Tapos ang hirap din na kung paano i-introduce sa kanila na ganito yung industry ng art talaga. Parang ang naalala pa nila is yung mga old school na kung paano yung painting talaga tumatakbo. Parang ganun. Yeah, the fact na sabi niyang mag-architecture ka. Diba generation nila yun, drawing ka, architecture, mahilig ka magsalita.
maging lawyer ka, di ba? So, yun talaga, di ba? So, papunta talaga dun. So, yeah. And we don't blame them naman kasi yung iniisip naman natin, yung piniisip naman nila is yung kapakanan natin eh. Pero yun nga, the industry, the art scene has shifted and changed na. Dami. Lalo na ngayon, ibang klase na ngayon yung galawan, di ba? Actually nga, mahirap na gumalaw. Di ba? Kasi, yun na, may sarili na talaga siyang ecosystem na kailangan mong i-maneuver din. Which is why we're doing this. Yeah. So dito, may dalawa tayong paintings. Okay. Na paintings mo. Yung dito sa gitna kay Crix. Shout out Crix. Shout out Crix. So, kung titingnan ko yung dalawang paintings na to, and I've seen your other works din na naka-exhibit na, even yung mga pinopost mo sa social media, very social realist siya. Yeah. Can you share with us kung ano yung concern mo sa art practice mo? Okay. Siguro backstory na lang din konti. Okay. Please. Take all the time you need. Okay. Ikwento mo to in detail. Iparamdam mo sa amin kung ano yun. Sige. Yung nag-start talaga yung works ko, medyo, parang nag-start talaga is to market parang marketable piece talaga yung ginagawa ko. Kumbaga, portrait, may flowers, may aesthetic, yun. Aesthetic talaga. Tapos parang, doon talaga nag-engage yung time na parang doon ka kukuha ng ng attention na dadaanin mo sa ganun na yun nga, realistic, tas parang alam mo yun, nandun sa eager ka na gumawa ng hyper-realistic na na paintings, mga ganun, to catch the attention ng mga collectors and other galleries, parang ganun. Pero kalaunan, habang tumatagal yung process and exploration sa pagiging artist, malaking bagay yung residency dun sa sa process na yun. Kasi parang yun nga, hinahanap ko din yung sarili ko nung time na yun . Ano yung residency? Yung sa Linangan. Yeah, can you explain kung anong program yan? Kung anong ginagawa dun, tapos kung bakit siya naging malaking part development mo. Siguro yung yung dun sa na-introduce kasi dun kung paano mo kailangan ipakilala yung sarili mo dun sa artwork mo. Kung dapat parang nag-visualize dun yung parang daily life, parang ganun, kung ano yung buhay mo as an artist, kailangan nagre-reflect din sa artwork, parang ganun. Tapos parang dun kasi sa Linangan, parang siyang retreat sa akin. Kasi una, ang layo ko sa city. Pumunta ako dun sa ganong place, mapuno, tapos ang ganda ng lugar. Parang nakapagmuni-muni ako and nakapag-reflect ako dun sa na ito ba dapat yung ginagawa kong artwork? Ito ba yung purpose ng art ko? Parang ganun. Kaya parang dahil nga nandun din yung ibang artist na kasama ko na tas mini-mentor pa like nila Sir Manny and other artists na nandun. Nagbigay sila sa akin ng inspiration na gawin yung ganyang klaseng artwork na parang nagbibigay ng story hindi lang sa sarili ko, sa ibang tao, parang ganun siya. I've been under the program din sa Linangan, pero way after nung batch nyo. I think kayo yung mga naunang batch As in yung parang pa sila, nagpa-polish pa sila ng program. Kumbaga inaayos pa nila totally yung program ng time na yun. Kasi sobrang pa nun yun nga, pandemic talaga. Lockdown. Kasi bilang artist kasi na nagda-double din into social realism, hindi mo siya basta-basta ma-access Kailangan, even ikaw, may sarili kang level of social awareness para ma-access mo yung mga ganitong klaseng trabaho. Kasi kung wari ito, ang ganda nung perspective, although siguro hindi, hawakan ko Sige. So kung mapapansin nyo, yung artworks ni Kendall, may mga texture din siya. Yan, nakikita naman from this camera, So aside from yung texture na ganito, which I think is very, alam mo yun, yung sa tiles ng mga karaniwang tao sa bahay, di ba? And yung perspective niya rin na galing sa likod. And mga padyak to Yeah, yung story about that kind of series. Kasi pag nagbabike ako, usually, yun yung perspective na nakikita ko. Nasa likuran nila ako. Kaya hindi ko naman sila makuha na ng
ng stolen shot na naka side view or naka front view, kailangan always nasa back view kasi nakasunod ako sa kanila nasa likod nila ako na kasi ang hirap din kumuha ng stolen shot ng kasi mapapansin nila, parang ganun. Kaya parang gusto ko talaga i-catch yung moment na ginagawa nila yung nakikita sa labas, sa surroundings. Saka ganito, pauwi na sila Oo. Diba? Parang na. kumayod na, pack up na. Tapos, yung mood niya rin is not that sad. I mean, meron siyang somber mood, pero alam mo, umano sila kumayod sila diba? Alam mo, may purpose yung ginagawa nila. Diba? And yun nga, karamihan naman pag dinadaanan ka, ito talaga yung maalala mo. Ganda, pare. Tsaka yung sige, share ko lang din yung parang, yung yung feeling na pagka kasi minsan dumarating din sa point na yung nagkakaroon ng nade-depress yung isang tao. Yan, ako minsan nade-depress din. Dinadaan ko sa pagbabike, lumalabas ako. Yun yung naging parang way ko para i-release yung depression ko. Parang titingnan ko yung other story ng ibang tao na parang siguro yung depression ko nag-start talaga sa parang ang hirap kumayod, ang hirap mabuhay, parang gano'n. Ang mahal ng ganito, ang hirap magbabayad ka ng ganito, may mga basta yung mga problema, mga common problems ng tao. Parang nakita ko sa kanila na yung situation nila dun sa na yung kalagayan nila na sila nga nasa labas kumakayod naghihirap sila dun Tapos parang tirik araw na sabihin natin lalabas sila 6 a.m. hanggang 6 p.m. Parang nasa labas sila. Parang yung bigat na parang sila nga kinakaya nila ikaw pa kaya na nasa bahay ka lang, di ba, nagpipinta, ganun. Kumbaga yung creative process kasi minsan yun nga nagkakaroon ng burnout parang ganun parang sila yung nagiging pag nakikita ko yung mga tao na yun na parang nagiging inspiration para sa akin. Ganun. Ganda nun. Kasi hindi lang siya about comparing yourself to them. May halong empathy to Empathy. Diba? So, function siya ng empathy and I think beautifully done, man. Galing. Thank you. Punta tayo dun sa room 111. Sa group. Sa group, So, ganito yung concerns ng art mo. Ilang members ba meron ng room 111 and pare-pareho ba kayo ng tema? And ng technique? Hindi. Iba-iba. So ilan muna kayo? Sino yung members ng room 111? Sige, start tayo sa nag-iisang babae. Dito muna si PJ, nandito na Shoutout kay PJ. PJ Andayran. PJ Andayran, Rafael Carlotto, Kim Gaseha, Christian Kulangan, Maribel Magpok, and Clark Manalo, Mark Martinez. So, kayo, 8? 8. Oo. Si Bell yung kaisa-isa. Na babae. Siya yung boss, di ba? Like a boss. Bell, di ba? Yeah. Ano yung artistic concerns ng kada isa? Tapos, paano nyo kung mag-group exhibit kayo, paano nyo siya na-merge? Okay. Siguro, sige, start ako sa work ni PJ. Yung understanding ko yung work kasi ni PJ is series of more on sa about sa mga jeepney drivers kasi parking lot yung nila sa may bahay nila, parkingan siya ng mga jeepney drivers. And sobrang social relative yung works niya ngayon sa nangyayari. And sa yung mga previous pa. Lalo na ngayon na mataas yung diesel, di ba? Mga jeepney drivers. Yun. Parang andun na rin yung yung social realism sa part niya. Tapos kay Clark naman, taga Nabotas kasi siya. And mga Nabotas scene. Yung mga fisherman, mga ganun, baha, di ba? Kasi dun yung tapos ngayon nasunog yung Smoky Mountain, di ba? Possibly, magkikreate siya ng ganun kasi yun yung niya baluarte niya parang ganun. Si Mark din, parang same din, yung kung ano yung sa space nila, sa surroundings nila. Yun yung creative na works na ginagawa nila. Ang naiiba talaga is yung kay Maribel. Kasi yung kay Maribel, nag-start talaga siya sa kapatid niya. Yung may Down syndrome. Bale, dun siya nag-start na mag-create ng works dun sa kapatid niya. Ginawa niya ng iba't ibang concept.
Yun. As kay Kim more on indoor. Tapos parang, yun, sa loob ng bahay yung mga works niya. Kumbaga yung parang mga feelings dun sa indoor space. Ganun. Tapos yung kay Crix, sa pagkakaalala ko kay Crix, before pa yung present works niya ngayon, yung dati, yung nag-i-start pa kami, yun nga yung sa Zipper. Yun, which is yung pinanggalingan nun sa Caloocan, di ba? Kumbaga yung sa tita niya, yun yung pagkakaalala ko. Kay Rap naman is halos same kami. Pero more on siya talaga, street scenes na crowded na tao, maraming tao. Nakikita dun yung mga iba't ibang scene na like yung mga pedestrian lanes. Basta yung mga nakikita talaga sa streets. Yun, ganun siya. Tapos parang more on political din yung atake niya kasi may pinapasok siya mga hidden symbols, mga ganun. Yeah, so kung wari mag-i-exhibit kayo sa isang gallery. Like kung wari dito sa Maya, di ba may exhibit kayo sa Maya? Paano nyo na pag-uusapan? Kasi may isang tema naman na parang lahat yung may social realism part. Nandun. Nandun na siya, and yung reflection naman ng environment nyo yung ginagawa. Yung ginagawa. Which I think is a really interesting way how to approach the practice. So, paano kayo nag-uusap? Kung mag-uusap kayo about Maya? Yung sa yung sa concept. Minsan ayaw namin maging komplikado yung yung art process and styles ng bawat isa. Kaya kailangan mag-create kami na medyo broad na idea na kailangan papasok yung kanya-kanyang styles and yun nga, yung kanya-kanyang environment na ginagawa dun sa piece. Then parang siguro dun sa yung adjustment dun sa bawat isa. Yung yun yung parang gamay ng bawat isa sa amin. Na parang sige, mag-create tayo ng idea, tapos parang dun pa lang inaalam na nila kung paano i-adjust yung kanya-kanyang artwork dun sa piece. Kung ano yung flavor na pwede nilang na papasok dun sa concept. Ganun. So, lahat kayo painters? Ngayon, in present, dalawa sa amin na may day job. Tapos tatlo pala. Tatlo yung may day job, tapos yung 7, yun, kasama si Crix na full-time. Pero wala sa inyong sculpture, wala sa inyong installation artist? Okay. Wala. Yung nag-installation and sculpture, wala. Pero buti rin na sinabi mo na may iba may day job. Oo. Kasi hindi yung sa art scene natin, kasi sa abroad pag ma-expose ka sa eksena abroad, karamihan ng mga artist dyan may day job Tayo lang yung parang dinidiscourage na meron na I think it should be normalized na okay lang na may day job. Meron. Diba? Hindi naman ibig sabihin, it doesn't make you less of anything. Diba? Ibig sabihin lang yan, kailangan mo lang ng base na pang-araw-araw, diba? Totoo. Yeah, so thank you for bringing that up. So, dun sa Room 111, iba-iba lahat kayo pintor. I mean, walang nag-installation artist, walang Paint on canvas lahat. So lahat yan wall-bound. Wall-bound. Oo. May limitations ba? Pag ganun lahat kayo nagpipinta and walang ibang medium na ginagawa? Panong limitations? Like kung may binigay sa inyong malaking space, tapos kailangan nyo punuin pati gitna. Okay. So how do you handle stuff like that? Siguro, nagkikreate kami ng installation. Pero siguro nakakatawa kasi minsan pag nagkikreate kami ng installation is sobrang random kasi talaga halo-halo yung naisip namin Kaya minsan nagkakaroon na lang, namimili kami. Kuwari, yung idea neto, idea ng isa, tapos i-bring down, tapos titingnan namin kung ano yung okay, tapos pagbobotohan. Ganun siya lagi. Ganda. Ganun siya lagi. Sistema, yeah. Kasi pagka may isa na na masyadong eager na, hindi, gusto ko itong gawin. Medyo iniwasan namin conflict ganun. Kaya ganun yung gagawin. Exactly. Parang, sige, magbatoan ng idea. Minsan nga, sa lagi namin ginagawa, minsan, yung naisip ng iba, hindi, sige, hintayin na natin magbato to ng idea. Tapos, tsaka na lang natin. Tapos, pag may idea na iba to, tsaka na lang aayusin. Parang ganun. Para hindi na lang humaba. Kasi, yun nga, tatagal pagka madaming choices. Ganun siya. Babalikan natin yung dynamics na yun, Before that, paano nabuo yung Room 111? Nag-uusap tayo kanina dyan sa likod. Okay. And yun nga, parang hindi naman siya advertently na buo tayo ng grupo. Yeah. Hindi siya ganun. So paano nag-start yung Room 111?
Yung dun sa school, kasi may, yun yung, sige, yung room 111 kasi, yun number nung room, drawing room namin sa TUP. Sa TUP. Drawing class, doon kami nagdo-drawing. Doon, lahat ng creative, namin, traditional, sketching, painting, doon ginagawa. And doon, yun yung pinaka kasi na-enjoy namin, doon sa class na yun. Tapos parang, yung sa mga nauna, nag-graduate, dahil nga nag-work sila in agency, tapos kami naiwan, kami yung parang mas na-expose sa sa painting kasi naiwan kami, may free time pa kami sumali mga competition. Tapos parang after graduate, nung sila nagsipag-resign sa mga works nila dun sa agency, parang kinontak namin sila na kasi kami decided na mag full time. Tapos although yung like si Mark Martinez and si Kim, parang medyo pa na time na yun na mag full time. Pero yun nga, dahil nga umuo yung ibang classmate namin like si PJ, yan, sila Maribel, na sige, take risk tayo na magbuo ng group, tapos mag-propose tayo sa mga galleries. Ganun siya nag-start. Graduate na kayo nito? Graduate na. Oo. Tapos parang before pa kasi kami mag-create ng as a group, ng yung may group name, kasi parang na-invite na rin kami sa mga small exhibitions. Tapos parang pagkakaalala ko, nag-start yung group exhibition namin sa UP Manila. Parang ang idea is about sa HIV awareness. Doon kami nakapag-start talaga ng official group exhibition nang magkakasama kami. Pero walang wala pang established, wala pang group name. Tapos nasundan sa GSIS Museum. Tapos ganun pa rin, group pa rin namin. Tapos may other members lang din na mas bata na taga-TUP din na sinama namin. Tapos along the way, na-introduce din sa gallery through our professors na sama kayo sa exhibit namin, ganyan. Yun, sabit kayo. Ganun. Tapos hanggang sa yung gallery na yun, nabigyan din kami ng opportunity na mag-create ng group show na nagsama din kami. Yun yung siguro yung parang pinakamagandang part sa group namin na okay sa amin talaga na humatak ng ibang artist na mas bata, na slow, bago, parang ganun, na para at least ma-expose din sila sa exhibitions. Yun, doon talaga yun, nag-start. So, i-try ko lang yung summarize, para makita ko if naintindihan ko. So, kayo yung mga decided na mag full-time painting? Yeah. Tapos, nag-exhibit na talaga kayo from time to time. Tapos, napagpasyahan nyo na, sige, buo tayo ng grupo. Parang ganun yung nangyari, di ba? Ganun. Bakit kayo nag-start? Bakit nyo naisipan na mag-form ng group? Anong group? Okay. Oo. Kasi, hindi yan basta-basta. Diba? I mean, may nakita ba kayong advantages na mag-form ng group? Oo. Siya? Sige, explain ko yun Parang naging strategy din namin kasi yun as a group na parang once na nag-propose ka kasi sa isang gallery, no need na sa gallery maghanap pa ng ibang artist na mag-group. As in, kasi buo na. 8 na Tapos, kumpleto, may proposal, may body of works. Ngayon, hindi ka tulad pag solo ka na magpo-propose sa isang gallery, hanapan ka pa nila ng kasama dun sa gagawing exhibition. Matatagalan. Kumbaga, matatagalan yung lineup na bago mabuo. Hindi ka tulad ng set na kayo na once na nag-propose kayo, ito yung concept, tapos ito yung mga mag-exhibit, nakita yung body of works, okay, marketable, and yun, may tawag dito, may dating, yung mga trabaho, pasok agad, ganun. Kumbaga, pang-attract din ng kasi yun nga yung napansin ko na sabi ko, dahil sa mga batang artist, pag nagtatanong sa akin, sabi, kuya, ganito, paano po ba mag-propose sa isang gallery? Yun agad yung sinasabi ko, start kayo, buo kayo group, ganun. Kasi parang yun yung medyo madaling way na para hindi ka na maghihintay ng kasama na mag-show. And yun nga, kasi isipin nila hindi naman basta-basta kasi magke-create sila ng show Kailangan complement din yung mga works nung bawat isa na bubuuin nila. Hindi like yung katulad sa amin sa group, yun. Parang alam na namin yung mga trabaho ng isa't isa and alam na namin kung ano yung i-create namin once na may nabuo kaming idea. Ganun.
Ganda. Yeah, so for those listening, we uploaded din a video of an episode na in-interview natin si Tita Aida de la Peña. And yun din yung sinabi ni Tita Aida. Na it would be better for younger artists to apply for group shows. Diba? And it would be better kung part na sila ng isang group. Kasi what the gallery does is they test your marketability by doing group shows. Tapos from there, doon sila pipili kung sino yung lineup nila for next na paunti ng paunti until you go to the solo, di ba? Tapos, and speaking din, si Kendall share this, tapos sa experience ko din is, mahirap talaga mag-apply kung solo ka, tapos wala ka pang body of works, wala ka pang market, di ba? So, maganda na starting point mo is to form a group. Diba? Kahit hindi mo na collective, like, paano nag-start yung Roman 11 now is a collective, diba? Formal collective siya. May established name na kasi. Exactly. And may reputation na rin siya. Diba? Pero before that, talagang grupo-grupo muna. Na wala pong formal anything, diba? Ganda, pare. Ganda. Ito yung hinahanap natin. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it will do wonders for Studio Maya. So please, subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. Napag-usapan natin kanina na pag magbubuo kayo ng konsepto, talagang may meeting kayo and meron kayong discussion kung alin na konsepto yung pupuntahan nyo, kung alin yung i-adapt nyo. So, paano yung proseso niyan? Nung dati nagkikita-kita din talaga kami. Kasi parang much better na personal na nagbabatuhan ng idea. Tapos parang yung kuwari, ako may bibigay akong idea tapos medyo complicated dun sa isang artist. Syempre magsasabi siya na hindi kaya, hindi pasok dun sa sa art style ko yung idea na naisip mo, parang hirap. Although, ito, perspective ko na lang to pag nag-meeting kami. Parang para sa akin na, parang artist ka marunong kang mag-adjust and mag-explore ng work. Kaya ka nga artist Parang ganun yung nasa isip ko. Pero gets ko din naman na parang ayaw nilang makompromise yung own style nila dun sa naisip naming concept. Kaya nagke-create pa rin kami ng, kung hindi mo gusto or may hindi kayang ipasok dun sa sa art style mo, magbigay ka, parang ganun. Yun yung nagkakaroon ng problem. Wala namang naibibigay. Kumbaga, parang wala siyang naiisip na edi magbabato yung isa. Kumbaga, siya yung makakaisip para dun sa artist na may problem dun sa idea. Na, ganito, gawin natin. Yung ganun. Parang siya wala siyang certain na leader na nagdi-dictate nung meeting namin. Parang kanya-kanya kami, random na nagbabatuhan ng ideas. Then yun nga, kami kung sino yung best na mag-fit lahat ng ng art style dun sa concept. Ganun siya. Kasi I ask this kasi syempre grupo kayo, 'di ba? Hindi may iwasan na may certain disagreements and conflicts na nangyari sa isang group. Diba? Meron na bang nangyari na away-away kayo tapos, wag natin tutuloy, mga ganun, wala naman? Wala naman. Medyo medyo, yung may parang, may konting pasaringan na pahaging na pag pero biruan lang. Pero at the end of the day, gagawin din Parang gano'n siya yung nangyayari. Kumbaga parang nagkaroon ng discussion na pagtatalo dun sa idea. Pero nagagawan din naman nila ng paraan. Kaya parang sabi ko, nature naman ng artist na kaya niya mag-adjust Na parang hindi niya kailangang ma-box dun sa mismong art style niya. Pwede niyang gawing mas creative palalo yun Na parang minsan nga mas matutuwa pa yung other artist na makakita na, may bago kang ginawa dun sa work mo na nakakaiba, parang gano'n, na parang inconsistent siya kasi hindi siya series nung mga previous works mo, pero at least nakakapag-create ka and nakakapag-experiment ka ng bagong image, parang gano'n.
Kasi yun din yung isang tanong ko with dynamics ng isang group eh. Ano, syempre may kanya-kanya na kayong styles. So, dumating na ba sa point na may mga umalis from the collective kasi mas bumabenta sila on their own? Sa ngayong present, wala naman. Oo. Pero wala naman. may Consistent ina-anticipate ba kayong ganun na pag kumikita na on their own, ihiwalay na sa grupo, wala naman na ganun na klaseng feel or... Wala naman. Parang sobrang nakakatuwa nga sa group namin kasi parang ang humble lahat Parang ganun. Diba? Oo, ang humble lahat. Kahit si Grix. Oo. Lalo na si Grix. Wala si Grix. Tapos parang, yun nga, imagine mo si Grix, di ba, nandun sa Alfonso, nandun siya. Bira namin siya makasama. Like, pupunta ng mga openings. Tapos parang, connected pa rin siya sa amin. Parang ganun. Kumbaga, active pa rin siya na usap sa amin, communicate. And yung other members, although magkakalayo kami, like North and South, dahil nga sa social media and may internet, nakakapag-communicate naman ng maayos. Video calls, ganun. And siguro, parang ayaw din namin, yung parang matigil yung pag-create namin ng group exhibits kasi parang yun yung pinaka-starting point namin Tapos parang mas nakaka-enjoy talaga siyang gawin Minsan nga namimiss ko yun na mag-create ng group exhibits kaysa yung pagka ikaw lang magsusolo. Parang sobrang draining. Ganun. Parang mas madali na mag-group exhibit kasi mag-create ka lang ng 1 or 2 works. Ganun. Konti lang. Tapos parang mabubuhos mo dun lahat ng ideas. Tapos parang nagiging competition din. Kasi pagalingan yung parang wow factor na, may bago ang na-release parang ganun. Ganun yung experience. Tas yun nga, yung dun sa yung tanong mo na wala naman, na siguro parang kung sino man sa amin yung umangat, parang andun pa rin. Parang pa rin, dikit pa rin. Ganun. Yeah, magandang culture if gano'n. Kasi may mga kilala akong collectives essentially nawawala yung group kasi may mga nagsosolo na. I mean, hindi lang naman siya with the art world. Kasi di ba kahit yung mga sa music, di ba yung girl bands, yung boy bands, di ba? Or kung may mga yung singer umaangat na. Siguro observation ko doon. Siguro yung parang, siguro may part, kung sino man part sa amin, kung sino isa sa amin na magkaroon ng opportunities, hinihila kami. Dapat ganun. Kasama kami. Parang ganun. Dapat ganun. Ganun siya. Tapos, ilang years na kayo? 2016 Almost 10. 10th anniversary na ngayon 2026. Nga 10th anniversary. Dapat gumawa kayo ng isang wasak na show na... Actually, sayang pero next year yun Art Cube. May group exhibit kami. Dun sa main gallery. Hindi pwede na gawin yung main gallery sa Art Cube? Sa taas. Yung malaki. Yun yung yun yung naging bagong major group exhibit namin. Nakakailan ba kayo per year na exhibit? Dati, nung nag-start kami, parang 4 sa isang taon. 4 sa isang taon? Nung nag-start talaga kami, parang ginrind talaga namin na mag-group exhibit nung starting kami. Sunod-sunod. Kasi parang nung time na yun, syempre, mag-group exhibit kami, isang pyesa lang. Tapos syempre sobrang baba pa ng mga value ng works. Tapos parang ang goal talaga nga namin is mag-introduce na ayun nga, makilala, makita yung works namin. Kaya parang sinunod-sunod namin yung group shows nun sa iba't ibang galleries. Tawag dito vice versa. The next year, itong gallery uli, parang ganun. Parang nangyari kasi, mag-exhibit kami dito sa isang gallery. Tapos parang after nung show, tapos sabi natin maging successful, minsan, nag-ano agad kami na, ma'am, baka pwede pong magkuha uli ng schedule for next year. Ganun. Parang sinusundan agad namin siya. Na para hindi, para hindi din mawala sa nila, sa line-up. Yun, ganun. Although hindi kami naman exclusive sa mga gallery. Ganun lang. Parang dahil nga sa connections and yun nga, dahil sa good outcome nung exhibit, syempre, sige, next year, show uli kayo, parang ganun. Ganun siya, ganun yung nagiging process. Paano yung pumipili ng gallery? Nung start talaga, hindi kami namimili. Parang sabi namin nga sabi, sige, kung ano yung mag-accept sa atin, go.
G tayo dyan. Kasi yun nga nag-i-start pa lang tayo Hindi tayo pwedeng maging choosy. Parang ganun. Tapos parang, yun nga, siguro on the process, doon na lang kami nag-start na magbawas. And yun nga, dahil din sa connections and relationship dun sa gallery, yun, doon namin nakita. Tapos siguro nakita namin kung paano sila gumalaw, paano sila mag-handle ng artist. Yun, doon namin sila tinitingnan. Parang ganun. Tapos siguro yung mga yung certain issues about dun sa mga nangyayari sa mga galleries, yun yung hindi kami nag-shows doon. Pagka sabi nating first exhibition namin sa etong gallery nito, pagka may agad sa amin na problema nangyari, yun, hindi na kami nagpa-follow up ng next ganun. Yeah, that's good advice din, Lalo na sa mga batang artists. Kasi, not all the galleries naman, kasi most the galleries naman are very professional at they handle things with care, Pero there are certain instances na, diba, na medyo naiipid din yung artist. Hindi to lahat, Hindi. Actually, most naman are good. May ilan lang. Meron, na kailangan, yun nga, which maganda rin with group shows kasi at least, yun ang trabaho mo lang yung maiipit dun. Yun. Yun din. Kaya maganda rin if you're starting group shows din kasi isipin mo kung solo show yan tapos may bending works ka dun, diba? Ang hirap. Ang hirap i-pull out yan or kung may ma-damage dyan, iisa lang yung lalagyan yan. Diba? Yeah, that's good advice. So, paano nyo ba ito nasusustain? Like, yung collective nyo, there are 8 members now. Tapos 10 years na kayo. Iniisip nyo pa bang magdagdag ng members? Actually, pwede naman na magdagdag kami kahit sabihin natin hindi naman na taga-TUP. Kasi hindi naman requirement sa amin na taga-TUP kayo. Pero siguro yung yung hindi na kami yung para halika sama ka sa amin sa group namin. Hindi ganoon. Yung initiative na lang kung sino yung mag-approach sa amin na sige, gusto kong sumama dun sa group, parang ganoon. Bilang collective yung Room 111 for you as Kendall, ano yung pinaka-proud kang exhibit nyo or nagawa nyo? Siguro yung sa Mabini na group exhibition kasi yung concept nun about sa Room 111 yung pinaka-idea is advertising. Yun yung concept. Kumbaga, nakilala kami as painters Parang dun inintroduce namin na graduate kami ng advertising. Kaya ito yung ganitong klase ng mga works yung namin, pine-present. And then parang dun kasi sa exhibition na yun, ang kinrate kong piece is yung sa mother ko. Portraiture ng mother ko na naglalaba. And yung idea kasi is, yun nga, advertising. And parang yung concept dun is yung sa Tide. Parang ganun. Yung pinaka-title na is yung tagline ng Tide. Hindi ko na maalala. Di ba ganun sa advertising may mga taglines yun sa nila. Mga products. Yun, ganun yung naging idea dun sa sa exhibition nung sa akin. Hindi ko alam yung sa the rest kung ganun din yung nila. Pero ganun yung pagkakaano ko execute dun sa exhibition. And yun nga, memorable siya kasi yun yung core nung mismong group na yun. Kasi the rest kasi more on naging social politics, mga ganun yung the rest na group exhibits namin. Yun. Hindi naman niya nag-cause ng problem sa sa grupo niyo? Yung sa mga politics. Wala kasi kung sino bubutuhan nyo. Meron. Meron. Hindi mawawala. Hindi maiwasan. Siya may ganyan. Siguro hindi namin siya yung parang masyado talaga yung serious. Nagmumukha yung serious kasi minsan nagtatalo kami through chat sa GC, Nung nakaraan nga may ganun nung dati. Pero yun nga, hindi naman siya, normal naman siya. Pag nagkita na ng personal, wala lang, casual lang na Tapos maaalala, magtatawanan kasi ganyan. Pero siguro yung deep inside siguro, syempre may kanya-kanya tayo ng ng perspective dun sa na yun. Yun. Pero yun nga, diadaan lang namin sa biro. Ganun. Tapos, as a group ba, nagpaplano kayo kung anong gagawin nyo for the year? May planning ba? May ganun ba? Meron din naman. Parang minsan kasi Ganda ng grupo nyo may kita. Kasi hindi usual sa artist ang maging organized Hindi naman siya totally organized. Parang yung opportunity nga na dumarating. Like yun sa gallery. Minsan kasi random attend kami ng show.
Tapos kasi parang nakita namin yung space. Uy, nakakatuwa mag-show dito ah. So, try nga natin propose. Like yung dito, si Crix ang nag-ano sa amin nag-aya Ganun siya nangyayari. Tapos parang, 'di ba, within a year siya na ahead. Sinabi ni Chris last year sa amin na, "Oy, gusto niyo mag-exhibit sa Sabi niya, "Sige, go. Tayo. Try tayo mag-show." Tapos parang na rin, support na rin dun sa lalo ngayon kasi nauuso nga yung artist run space. Yun yung ngayon masayang mag-show dun sa mga ganun ngayon kasi support talaga sa industry. Tapos parang dahil nga dun sa process na yun na hindi siya yung pinaplan talaga na okay, ganito, propose tayo sa ganitong gallery, etong year na to, ganito, ganyan. Wala naman ganun. Wala. Siya, by opportunity na na nangyayari. Na kuwari may isipan nung isa na mag-propose dito sa initiative nung isang artist. So yung message kayo sa groups yun. Gusto niyong mag-show tayo sa Boston? Ayun. Kumbaga, siya na yung mag-asikaso nung schedule. Kumbaga, hindi siya yung planned ng group. Ngayon, minsan, nangyayari ngayon, dahil nga, itong present day, medyo busy na yung iba. Kasi nga, may kanya-kanya ng career, may nagsasolo shows na nga kami. Minsan, nagkakaroon ng, ng conflicts. Kasi, yung sa schedule, ganun. Ngayon, kailangan, ahead of time, masabi na dun sa nagpa-plan na group member namin na, may ganitong schedule, may solo show. Ngayon, paano natin sasabihin sa gallery na kailangan ganito yung magiging schedule ng group exhibition? Ganun siya nangyayari. Kasi, yun nga, ayaw na din namin makompromise yung bawat isa Yun, ganun. Yeah, ganda nun. Kasi yung kay Crix, pinuntahan ko yung show niyo sa Boston Nakausap ko dun si Boss Bell. Si Maribel, okay. Tapos sabi ni Crix, yan yung boss namin, siya magde-decide ng lahat. So, yung pala may democratic process na wala tingin ko siya yung sinasabi ni Crix na nagde-decide kasi minsan sa kanya kami naka-base kasi may day job siya. Tapos parang, share ko na lang din kasi yun nga, lately yun nga yung napag-uusapan namin pag nakakausap ko siya. Mas priority niya na nga kasi yung trabaho. Parang side-an niya na lang niya yung pagpipaint. Kumbaga doon na siya nakapokus sa work niya. Kasi andun na yung pumapasok yung income ng maayos, parang ganun. Parang side job niya na lang yung pagpe-paint. Which is parang na-enjoy pa rin naman niya yung ganung process. Tapos ang sinasabi ko lang sa kanya lagi, sabi ko, pagka yun nga, feel mo na mag-exhibit, magsabi ka sa amin, di ba? Siyempre, minsan pwede ka naman namin isama sa sa group exhibits ganun. Pero minsan siya yung tumatanggi talaga pag ay negative kasi may may work ako, ganun. Yeah. Ganda ng dynamics yun, man. Yeah. Bihira yan for an artist, I'm just saying. Kasi usually talagang kanya-kanyang lakad Diba? Bihira yung mag-organize talaga to push for something. May mahirap din kasi yun nga, kailangan mo mag-initiate kumbaga kailangan mo yung bawat isa ng members, lalo doon sa, kuwari may GC kayo, ikaw magsasabi dun sa GC, sino bang gustong sumama dito, ganyan. Tapos parang may tendency pa na hindi makasama yung isa kasi ganito, ganyan. Pero kalaunan, biglang magsasabi, sige, go na ako. Syempre, parang voting Pag nakita niya na ang daming sasama, sige, sama na lang din ako, parang ganun. Pero pagka yung konti lang yung pinupush pa rin namin. Sige, okay lang kahit hindi sumama yung iba, kahit hindi kumpleto. Kahit 4 lang, ganun. Kahit 5 lang, ganun. Kung hindi talaga kaya, go lang. Kasi andyan nakakasana yung schedules. Ganun. Nakakaya naman sa gallery if ever na Tapos doon pumapasok yung nag-invite kami ng ibang artist. Doon. Na so parang, hindi lang siya for one talaga. So kung may mga kaibigan kayo na mas bagay naman yung work sa buo yung show, nakakapag-invite. Doon. Ganun. Yeah. Ganun siya. At least nakakagawa pa kayo ng community and nakaka-foster ng relationships with others. Tsaka masaya kasi yun nga, nakakakilala ka ng ibang artists, ibang paintings, ibang styles, ibang process, ibang medium. Lalo ngayon, parang ngayon nag-mature na kami. Mas nakikita na namin yung artwork hindi lang on canvas. Parang mas na-enjoy na namin tumingin ng ibang artworks na mixed media, ganun, sculptures.
Parang mas na-amaze na kami sa ganun. Parang tapos na yung era namin ng ng paintings lang yung tinitingnan. Parang ganun. So before natin mag-usapan yung online exhibit niyo sa Maya, Okay. ano yung, do you feed off each other ba? Baka napapansin nyo ba na since 10 taon kayo magkakasama, di ba? Tapos nakikita niyo yung mga artworks and nasa same umbrella din kayo of social realism. Oo. Napapansin nyo ba na nagiging magkamukha yung artworks or hindi naman? Oo. Most of the time pagka may ganun lang. meron. Lalo nung nag-start kami na nagkakaroon ng hindi ko masabi kung copying or basta siguro yung resemblance kasi nga yun nga isang collective lalo sa exhibits siguro parang minsan na-inspire siguro ganun yung siguro yung nangyari sa previous exhibitions kuwari nag-exhibit kami tapos the next exhibitions nakita na may parang certain part dun sa painting na ginawa same dun sa ibang member, parang ganun. Dun yung napapansin na namin. Tapos diadaan lang sa biro. Ganun. Oy, si ganun lang siya. Hindi naman kasi talaga may iwasan. Hindi. Kasi yung artworks nyo, they inform each other Oo. Pero pero yung maganda naman gumagay itong nasa gitna, kay Crix to. Ang layo na. Malayo na, di ba? Kasi pag nagmamature kayo, yung tendency naman talaga is to find your own, yung sarili mong aesthetics, sarili mong boses. Oo. Ang layo. So, magandang point yun nung nagsa-start pa lang. May gano'n na aspect. Oo. Tsaka siguro yung competition nga nung time na yun napagalingan. Parang andun ka pa sa part na, hindi, kailangan mas galingan ko. Ganun. Ganun yung, parang nakaka-enjoy pag nag-group exhibit. Oo. Saka, pag bata ka, yung tendency mo talaga sa una is to be influenced by a certain work. Like, kung nung time, yung early 2010s, hyperrealism yung uso nun Oo, yun. Yung diba? nung era na naabutan namin. Hyperrealist mga dun. So kung bata ka, mag-hyperrealist din yun yung trend diba? So, iba talaga siya once nagtanda. Ano yung, wait lang, sige. Naalala ko lang, ano yung texture niya? Stencil siya Parang parang part lang siya nung work ko. Wala siya talaga meaning, actually. Part lang siya talaga nung parang design. Dahil nga advertising is more on design, di ba? Yung para pinapasok ko pa rin yung ganung yung process, design. Kaya yung series support yan, ganyan, plain background, naka-focus lang doon sa subject. Parang at least andun man yung design, mas natutuon pa rin yung attention doon sa subject. Yes. Parang ganun. Kumbaga open space, tas nakatutok pa rin. Kahit parang background lang talaga siya. Wala siyang meaning. Pero yun nga, ito kasi yung medyo mga present works pero bumabalik ako minsan dun sa sa trabaho na yung punuan, parang ganun. Ganun yung tinatawag ko yung ibang series. Ganun, binabalikan ko din siya. Pero ngayon ito yung medyo na-enjoy kong gawin. Kasi more on ginagawa ko nga is nagbabike ako, nagsa-cycling ako dun sa labas. Yun. Kumbaga, at least na-share ko lalo yung nakikita ko dun sa kalye. Ganun Kung paano mo nakikita yung mundo in general. Ganun. Diba? Kasi ito talaga yung reflection ng nasa palibot natin role natin yan as artists. Diba? Tsaka may may artist nga na nag sa akin na parang sabi niya, nakikita mo yung mga works mo ngayon na parang lahat sila di ba nakatalikod. Tapos parang ang take niya dun is parang ang galing parang nagkukwento ka ng tapos in English niya bigla sa inyo, ang tawag dyan backstory. Sabi niya gano'n sa akin. Alam mo yan, diba? Ang tawag dyan sa ginagawa backstory kasi di nakatalikod tapos bibigyan mo ng kwento. Parang gano'n. Gano'n siya. Yung sabi ko, may point ka dun gano'n. O dun nakakatawa, di ba? Kulit. Maganda rin. Gusto ko yung sinabi mo na wala siyang meaning. Kasi lahat ng, yung ordinary viewer would look at anong meaning nito? Hindi lahat ng ibig sabihin may ibig sabihin. So, minsan ang texture lang talaga. More on a tactile device siya for the visual experience. Diba? Parang kailangan mo muna tingnan yung elements na nasa painting before mo sabihin na may ibig sabihin siya. Eto, share ko lang din. Baka matuwa kayo. Kasi si Sir Manny talaga yung sa akin na mag-texture. Nung nasa linangan, nung amuyong. Kasi more on talaga ako yung smooth.
smooth canvas. Masanay ako dun eh. Tapos nung nandun na ako, parang nag-try ako mag-textures. Tapos random lang, abstract texture lang. Tapos hanggang sa, na yung evolution na may design. Yun lang, ganyan lang. Yun. Parang nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon nagagawa ko siya. Tapos parang pag gumagawa nga ako ng flat surface, hindi na ako sanay eh. Parang na-OC na baliktad na nga eh. Parang mas natutuwa ako pag kailangan yung parang hindi siya pantay, ganun. Yeah. Yung ganun. May ibang dating siya pag ganun. Galing. So, punta tayo dun sa Maya. Okay. Ano yung konsepto nyo dito? Kasi online exhibit lang naman ito. Oo. So, siguro in the future, once we become more successful with what we're doing now, makakaya tayo ng mas malaking space and makaka-accommodate tayo ng on-site exhibit. Okay. So for now, medyo bawas muna ng overhead at online muna. So paano nyo kinonceptualize itong mga ilalagay nyo sa Maya? Yung sa wala pa talaga siyang parang wala pa siyang specific na title ng show. Doon lang sa idea. Yeah, parang bumuo kami doon sa yung sa Boston namin, yung luwas na exhibition. Kasi parang ang idea is parang from different places lumuwas kami doon. Parang ang naging is continuation lang doon sa exhibition na yon, which is parang engaging kasi sa amin kasi ganun lagi yung ginagawa namin every time na magkikita-kita kami, lalabas kami, pupunta kami ng exhibits or attend ng exhibition ng isa sa amin to support. Tapos parang gusto namin pakita doon yung daily life ng tao, ng commuters, mga ganun. Tapos kung ano yung nakikita namin doon sa na yun, sa scenes na yun. Tapos parang more on, siguro parang mas parang nga yun ngayon eh. Kasi ang daming nangyayari ngayon sa paligid eh. Lalo sa mga tao. Parang ang saya ipakita ngayon yun, yung mga ganong klase ng artwork. Para at least rin siya, part, tawag doon, historical din. Na ito yung nangyari noon. Parang nagbibigay din kami ng visual diary. Ganun. Yeah, visual diary. Yeah, yun yung magandang term for that. Yeah. Galing. Baka yung title ng show nyo. Visual diary. Visual diary. Di ba? Maganda yung konsepto kasi parang chronicling yung nakakamdaman mo. Lalo na iba yung panahon ngayon eh. Oo, totoo. Iba ngayon eh, di ba? Kaya the more na relevant to kasi pwedeng sabihin na padjak na lang kasi wala nang gasolina eh, di ba? Wala nang pang kodo eh. Oo. Di ba? Tsaka yun yung nakaka-enjoy sa mga social realist eh. Yung parang relevance nila. Umiikot every time na dumadaan yung taon. Humahaba yung year. Parang bumabalik-balik siya. Parang nakaka-relate pa rin yung artwork mo. Every time na... Yeah, so kahit timeless siya eh. Hindi mo mawala yun eh. Oo, yeah. Di ba? And yun nga, kung may gusto kang balikan at a certain period of time, tayo yung hahanapin eh. Hindi naman yung commercial part. I mean, no offense to those commercial parts kasi these are artworks in their own right. And sinasabi lang is, yun nga, may iba yung dating ng social realism compared to commercial art. So again, they're on the same footing. May ibang purpose lang talaga yung forms. Yeah, I'm just kasi totoo. Tama naman. So yun, ano ba yung next for Room 111? Meron ba kayong, aside from yung Maya show, may gusto ka bang i-plug ng mga efforts nyo? Or, after namin nung itong show dito, may sunod din agad kaming exhibition dun sa gallery they call DG Contemporary sa Okada, Manila. And siguro by by August yung mismong exhibition. And yun, siguro share ko na lang din yung doon kasi nakakatuwa kasi din yung yung Okada is known siya as a casino. And yung idea na nabuo namin is about din sa society. And yung pinaka-title is sa Palaran. Ayun yun minabuo agad kaming title doon. Kasi andun agad eh. Parang iconic kasi yun eh. Na yun nga may siya eh. About sa gambling and ganun. Tapos parang andun yung idea na sa Palaran is parang broad term na pwede mo siyang i-correlate sa sugal, sa buhay, parang ganun.
sa mga taga-probinsya. Probinsya. Luwas. Yun, connected pa rin dun sa idea ng luwas. Ay, ganun. Galing naman ang Manila event. Ay, salamat. Thank you din. Thank you din. And for agreeing din to exhibit here. Kasi yun nga, I think 2 years in the making din to. Oh, okay. 2 years. Kasi, I know, last year lang pala kami nag-usap ni Cakes about this. Oo. And natawid naman agad. Last year ba? Or, last year lang. Ang saya. So thank you again, Candela. Tapos sa members ng Roman 11, si PJ na nandito, shout out man. Bike pa from the south going to the north. Yeah. Anyway, Thank you.